Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kung naalala nyo, 6 days ago o almost 1 week ago ay nilabas ko ang video at balita regarding sa plano ni Rob Pelinka para sa 2027 free agency at nagtitipid dito ngayong off-season para matiyak na may cap space siya sa 2027 free agency dahil matapos nga na mag-opt-in na LeBron James sa kanyang 52.5 million na sahod ay nawalan na ng flexibility ang Lakers na gumawa ng mga galaw. Kaya naman ang naging plan B ni Rob Pelinka ay instead na mag-focus sa ngayong free agency, ito ay ilalaan na lamang niya sa taong 2027. Kaya naman kung napapansin nyo nga ay binigyan nila ng mga kontrata sila DeAndre Ayton at Jake LaRavia. Subalit pareho lamang ito 2-year contract. Ito nga ay parang mga free agent na sila pagdating ng year 2027 at lumaki pa ang cap space ng Lakers. By this time, may expected na wala na din si LeBron James sa Lakers so another 50 plus million ang mababakante sa kanilang cap space. Ito din ang dahilan kung bakit hindi nila kinuha o pinabalik si Dorian Finney-Smith dahil gusto nito ng 4 years contract extension at sa ngayon ang priority nga ni Rob Pelinka ay 2 years lamang. So bakit nga ba nakaabang si Rob Pelinka sa taong to? Sino ba mga free agents sa 2027 off-season? Well, nakita nga natin kanina lamang na hindi pumirma si Nikola Jokic ng contract extension at ito nga ang mga posibleng pangalan ng mga free agent o may mga player option sa taong ito. Una ay 3-time MVP Nikola Jokic. Nandyan din ang 2-time MVP Giannis Antetokounmpo at Stephen Curry. Former MVP James Harden, 2-time Finals MVP Kawhi Leonard, multi-time All-Stars Donovan Mitchell, Anthony Davis, Trae Young, Jimmy Butler, Karl Anthony Towns, Kyrie Irving at 2-time Slam Dunk champion Zach LaVine to mention a few. So very stacked nga ang free agency sa taong to kung sakali. Subalit hindi expected na lahat yan ay papasok sa free agency dahil lahat nga mag-o-offer ang mga team sila ng contract extension. Subalit kapag tumanggi ang mga players dito matapos ang isang failed season, pwede nilang gamitin ang kanilang mga player option at pumasok sa free agency kung saan nakaabang na nga si Rob Pelinka. Ganun pa man ay napakalaking sugal nga nito. It's either henyo si Rob Pelinka na nakikita na niyang lilipat sa kanya ang mga bigating players na ito o kaya naman obob siya nagsayang ng 2 taon dahil bukod nga sa suntok sa buwan ng makuha tulad nila Jokic, Curry at Giannis o kaya naman maliit ang tsansa nito. Who knows kung superstar level pa din nga sa mga taon na yan ang mga players na nabanggit natin. Turning 33 na nga si Jokic at Giannis sa oras na yan. 40 years old na din si Steph Curry. Si Harden ay 37 na at good luck nga sa feat niya kay Luka Doncic. Si Kawhi Leonard at ang kanyang tuhod ay questionable na ngayon at lalo na sa 2027. Si Jimmy Butler ay injury prone na din at medyo nagde-decline na din mga kaibigan. Si Trae Young ay hindi fit with Luka Doncic. Si Anthony Davis ay malabong bumalik sa kanila matapos ay trade ito ng biglaan ni Rob Pelinka at madami pang posibleng dahilan. Subalit kung makukuha niya nga si Giannis at Jokic o isa sa kanila ay posibleng ma-extend nga nito ng 5 taon ang kanyang kontrata. So it's either henyo o panggunggong ang plano ni Rob Pelinka. Wala ngang gitna dito mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?